Porsigido ang Agriculture Department na maiangat ang industriya ng saging sa Pilipinas sa pamamagitan po ng pagbuo ng roadmap development na magpapalakas sa industriya at aalalay sa ating mga magsasaka sa bansa. Si Bien Manalo sa detalye. Bien. Babalikan natin mamaya-maya lamang ang report ni Bien. Samantala, binigyan din naman ni Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang tungkulin ng pamahalaan na maibsan ang bilang ng mga kababayan nating nakararanas ng kahirapan at kagutuman. Si Faith Santiago para sa detalye. Sa pagbabahagi ni Okta Research President Professor Ranjit Rai hinggil sa resulta ng survey tungkol sa pagtaas ng self-rate o pananaw ng publiko tungkol sa hunger noong 4th quarter ng 2025, lumalabas na kadalasan itong nadarama sa mga lugar na nakaranas ng hagupit ng sakuna. Kaya naman binigyang diin ni Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro ang kahalagahan ng parte ng gobyerno upang maibsan ito. Let us not stop these challenges that includes the weather disturbances, as they have said, will never be gone. It is always with us. Ang importante ay ang resilience ng Philippine government in pushing for these interventions so as to improve the state of to lower the poverty level and the hunger level that the Filipinos are experiencing right now. Kaugnay niyan, ibinahagi ni Department of Agriculture spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na malaki ang naging ambag ng nagpapatuloy na 20 pesos na bigas na inilunsad noong ika-4 na quarter ng 2024 sa ilalim ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagbaba ng inflation rate ng bansa. Kinilala rin ni Professor Rai ang hakbang ng Kongreso tungkol sa national budget na nakatuon sa human development gaya ng education, health at public infrastructure. Natalakay din ang resulta ng Okta survey hinggil sa perception ng publiko hinggil sa poverty o kahirapan, kung saan bumaba ito ng 17% mula sa 54% noong 3rd quarter ng 2025, naging 37% na lang ito nitong 4th quarter. Katumbas ito ng higit 4.5 milyon na pamilyang Pilipino na kinokonsiderang hindi sila naghihirap. Yan, okay naman yun dahil siyempre, kalakasan ng okay naman yung biyahe na yun. Pero ngayon, wala na naman ulit. Balik na naman ulit. Ranas, hindi talagang ranas. Iisipin ko, kaya siyempre, uunahin mo muna yung perito, paka-boundary ka, diesel, bago yung sayo. Kung anong matera sayo. Katamtaman lang. Meron din kami saluhan sa misa kahit konti. Hindi naman po masyado. Kasi kahit pa paano, may mga trabaho din po. Parang din, kasi malaki din kasi yung binabayaran minsan. Like sa amin, mga borders lang. Tapos sa upa namin, yung binabayaran. Tapos yung sahuran din ngayon, 695. Sa bawat karanasang ibinabahagi ay may pagpapakita ng pag-asa ng bawat mamamayang Pilipino tungo sa mas maginhawang kalidad ng buhay, bagay na patuloy na pinagsisikapan ng gobyerno. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Faith Santiago, Congress News.